You know, kita nyo naman, kita nyo naman sa title, less than 500 drone. Alam ko bumili na ako before nito, pero iba kasi yun. So bumili nga ulit tayo. Ito na nga yun. So hindi ko suggested na bumili kayo ng mga gantong klaseng drone kasi una, well, kung para sa laruan lang, okay. Pero kung gusto niyo ng like ina-expect nyo na magagamit nyo siya for recording, for video, or kung ano man, eh hindi siya gagana ng ganun. E99? Wala kasing title to nung... Wait lang. Nag-iba yung title. Iba yung pangalan. Ha? Naguluhan lang ako. Teka. Wala. E99 nga. O, yan. E99 pala. Sorry, yan. Pero, first time, E88 pala yung iniisip ko. 479. Anyway, so, yan na nga. E99. Ayun, tulad nga na sinasabi ko. Hindi siya gagana yun sa mga... Kung ina-expect nyo, pangkukuha nyo siya ng picture kahit eto, yung ganyang kalapit. Hindi siya gagana, sobrang labo. Yung parang cellphone mo kung meron ka ng mga way back 1990s, parang ganun yung quality niya. Pero kung baliktad, ganito pala dapat. Pero naman, kung ina-expect mo lang or kung gusto mo lang yung like libangan, laruan and all, pwede na. Actually sa price, mura na yun. Okay, so ay yung makukuha mo sa E99. Ito yung application nila kung just in case gusto mo ma-pair. Yan. Okay. So ilan na rin yung drone natin nabili na ganito. Actually ito yung feeling ko pinakamura kasi yung huli na sa 500 something, tapos yung bukod doon sa DJI meron tayong 2,000, tapos yung orange, yung ko nakita, yung orange na yun nasa 8,000, and then after nun nag DJI na nga tayo. Okay, so ganyan pare-parehas naman, ganyan din itsura ng ng ibang drone. Kahit yung ibang drone meron silang ganito. Hindi ko sure kung waterproof. Hindi eh. Hindi siya hindi parang waterproof naman, pero anyway. So yan, yung build. Tapos isa pa, if ever na ma-crash or tumama ko saan man to, kahit anong calibration gawin nyo, hindi siya gumagana. Kasi ganun yung nangyari sa akin. Nag-try na ako, tapos kinonta ko yung seller, pinapa-calibrate niya sa akin, pero hindi ko na rin ginawa dahil wala eh. Hindi naman siya nag-crash yun sa akin. Kasi panilipad ko siya ng madilim. Hindi itong unit ito. Pinalipad ko siya mga parang 6 o'clock. Sumabit sa may puno eh. Okay. So meron siyang kasamang charger na type type A to type 2 micro, kasi yung mga ganitong charger or sa battery nila, tapos yung screw parang pampalit ng propeller na again hindi natin siya magagamit. Pero kumuha pa pala ako ng extra battery nito. Okay. Anyway, so yan. Ganito yung mga battery nito, pare-pareha sila halos. Kaya kung ito pala, suggested ko naman to, lalo na kung magpapalipad ka ng DJI or yung mga drone na medyo taas na yung quality. Although mas safe naman yung paliparin kasi medyo mas, alam mo yun, mayroon na siyang basta di ko na ma-explain ng kung pero mas safe, mas okay na yung paliparin. Unlike yung mga saan na yun? Okay. Malamang wala itong battery, pero try natin. Pero yun nga, sinasabi ko, so mga ganito, mas maganda to kung magte-testing ka bago ka mag-rekta ng DJI, mag-practice ka muna sa ganito. Pero maganda sa mga ganito, ito yung mga ito yung mga tumatambling na na drone. Ayun yung itsura niya. So, presentable siya. Actually, maganda naman siya. Pero nga, papakita ko na sa inyo. So, ayan yung itsura niya. And then, ito yung drone. Ay, shit. Wala tayong battery, man. Ito yung isang issue pala sa mga ganito. Kailangan ng battery.
Wala akong battery. Pero ito yung likod. Hang on while I get connected to Wi-Fi. Ha? Wala na pala. And kailangan natin ng 3 AA na battery. Sige, tetesting natin kung wala rin tong battery. Ay, meron. Okay, meron pala, sorry. Ginudge ko kaagad siya. Pero yan, after mo ma-connect yan, ang pairing lang naman yan, ito-turn on mo lang din yan, tapos up, down, tapos magpe-pair na siya. Meron battery. O yun. So, kung gusto nyo paliparin natin na makita natin bago pa bago pa ibigay sa ano natin to, kung kanino man natin ibibigay, comment nyo na lang. Pero kasi meron na tayong test flight ng mga ganito, and halos lahat ng ganito na nasa range less than 1,000, pare-pareha sila halos. Tapos ayan, may pang take ka pa ng picture, ito pa nga wala tumbling. Oh, medyo updated pala to. Kasi ito yung up, down. Wait lang. Nagulo na ako. Up, down, left, right. Tapos pero siyang, ito yung auto home sa ano di ba? Sa mga drone. Ayun yung auto home. Pero syempre, hindi gumagana yan. Tapos ito, kala ko dati, lagay na cellphone, hindi, antenna siya. Ito yung, ayan, ito yung mga tumatumbling. Ayan. Ito yung speed, kung bibilisan mo. And then flip, pang tumbling. Yan. Anyway, so ready na. Hindi ko siya papaliparin. Pero kung may interesado sa inyo, gagawa na lang ng video. Videoan ko na lang, pero baka hindi ko na isama. In-unbox ko lang naman sa mga interested bumili ng mga ganitong klaseng drone sa Lazada or Shopee. Ayun yung itsura niya. Okay? So, yun lang. Try nyo so, pag lumagpas to ng more than 2 weeks na na-post ko to, malamang na pabigay ko na to. Pero kung hindi man, habol kayo. So, yan. Dito na natin tatapusan yung itsura niya. Ito pala yung camera. Kung natatagal yan, ayun, manual yan. Manual. Ayun o. Kita niya yan. So, manual yung manual yung focus niya. Pero again, huwag kayong mag-expect ng yung quality ng camera. Kailangan nyo download yung app. Pag download yung app, doon nyo i-prepare yan. Yung app naman is galing na... Ayan, ito yung na-download nyo. Yan. O yan. Ito pala, scan nyo. Oh. Ha? Ano yung natulog? Ay, sorry. Iba pala. Iba natulog. So, yun. Dito na natin tatapusin. Tapos, pang on-off, yan lang naman. Simple lang naman. On-off. Pwede na. Hindi ko na rin siya charge. Tanggalin na natin. Pagtanggal ng battery, ganito lang din. Press nyo lang, release. As ito yung ilalim. Ang sabi sa akin ng mga nakakausap ko doon sa mga dating drones, parang ano to, sensor. Pero ang ginawa ko kasi nung pinakauna kong drone, hindi ko maalala, E100 yata pinasok ko. kaya doon yata nagkasabit-sabit yun. Pero yan, yung itsura niya. Ilaw. Medyo upgraded na nga yung mga drones nila ngayon. Pero hanggang nito, magaan siya pero presentable. Actually, maganda nga itsura niya yun. Hindi mo expect na sa 500 lang siya. Anyway, so yun lang. Tathumbnail na natin at dito natin tatapusin. Oops. Tapos kung bibili kayo nito, kung itong bibili nyo versus dun sa mga nabibili sa mga store, yung sa mga Toy R Us or Toy Kingdom, feeling ko mas mura to kasi yung nasa 1,000 lang yun. Ito yung paikot-ikot yun. So, yun lang. Anyway, so dito na natin tatapusin. Bye-bye na. So, ignan naman tayo. Bye-bye na and babu. Oops, babu.